Nagtuturo ka ng negosyo. Ba't ka nalugi? Marami kasi dyan, turo ng turo, pero tingnan mo, wala namang sariling negosyo. RDR, bakit ka nagtuturo? Mas mayaman ka ba kay Henry C? Nagtuturo ako, pero ang tanong, may negosyo ka ba? So pwede na meron kang pera, pero hindi ka successful. Oo naman, maraming mayaman ang hindi successful. Bakit? Kamusta mga kabayan, Mix Jose here and welcome sa panibagong episode ng Mix Connects, collaborating and connecting with people of success and influence. And today, kasama natin ang isang pinakamalupit na business mentor sa Pilipinas. Isang negosyante, isang content creator, and the man behind the organization of Growth Circle International GCI. Makikita nyo ito sa mga content ko. Even if mapupunta kayo dito sa opisina, makikita nyo ang logo na iyan. At today, malalaman ho natin ang kanyang sikreto sa tagumpay, malalaman natin ang kanyang mga tips sa pagnenegosyo. The man himself, wala nang iba kundi ang CEO ng RDR Business Solutions, Boss Raymond RDR De Los Reyes. Hello sa lahat ng viewers ng Mix Connects and I hope makapag-provide kami ng value ngayon sa inyong lahat. Thank you so much. So may tanong ako, boss, di ba? Ang family business nyo, mga itlog sa human treat. Yes. And then nagnegosyo ka tapos nag-fail. Minsan naririnig natin ito, bossing. Nagtuturo ka from other people. Correct. Pwede nilang iba to sa'yo to eh. Nagtuturo ka ng negosyo. Ba't ka nalugi? Yes, hindi ko mo nagtuturo ka ng negosyo, hindi ka dumaan dun sa failure. So, kaya ka nga nakapagtuturo dahil experience-based yung sinishare mo sa mga viewers mo and sa listeners mo. Matatalino mga listeners, mga viewers sa social media. Hindi nila ako panonoorin kung alam nilang lokohan or pakitang tao or hype lang yung sinasabi ko. So, yung sa akin kasi nanggagaling ito doon sa para makaiwas na sila doon sa maraming pagkalugi sa pagnenegosyo. Kasi nung na-experience ko yun, napakasakit So, yun yung siguro yung mga lesson or yung mga footprints na iniwan nun. Yun siguro yung naibabahagi ko. Kaya naman siguro ako pinapanood, pinapakinggan at kinukonsulta din ng mga kilalang mga negosyante. So, ibig sabihin, para makapagturo ka, dapat nagkakamali ka. Dalawa kasi ang klase ng acquired knowledge. Number one, based in theory. And number two, based in experience. So if based in theory yung pag-uusapan natin, yan yung mga mababasa mo sa libro, maririnig mo sa mga audiobooks, di ba? Mapapakinggan mo sa ibang tao. Yan, galing sa theory yan. Pero yung sa akin is a combination. May theory ka, plus meron ka pang experience. And hindi naman yung kumbaga, yes, nag-fail ako, pero I succeed. Diba? Nagtagumpay naman ako sa negosyo. As a matter of fact, yung negosyo ko nga ngayon, yung RDR Business Solution, we were able to provide more than 60 employees opportunities to work with me. So, kung yun, hindi pa magandang basihan na ako ay kahit paano ay matino at maayos na negosyante, hindi ko alam kung ano pang basihan na kailangan or proof na kailangan or credential na kailangan para masabi na ikaw ay may lisensya magturo or may kredibilidad kang magturo. Kasi ganito lang yan Nagtuturo ako, pero ang tanong, may negosyo ka ba? O ako ngayon, currently existing, meron ako 60 employees, kagaya na sinabi ko. Pasyal kayo sa office, I have probably one of the world-class office in terms of mga content creators. If you will compare my office kumpara doon sa ibang mga content creators, talagang magandang-maganda ko yung office ko. Ipinagmamalaki ko yan kasi dugot pawis, buong pagsusumikap ko na nabuo yan. Actually, sa hindi nyo alam, ako ay customer din ni Boss RDR. Nag-avail kami ng mga services nila. At talaga nga naman na ang isang produkto, isang serbisyo tatangkilikin kapag maganda. Kaya masasabi ko rin, boss, talaga na nasa position ka magturo. Kasi ang point ng negosyo is magbigay ka ng serbisyo na makakatulong sa kapwa mo tao. Correct. Magaling kang negosyante kung naiaangat mo ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Kung sila gutom, nabusog mo sila, magaling kang negosyante. Kasi kumain ng madami, masarap yung pagkain. Pero may tanong ako, boss. 60 employees na content creator, paano nangyari? Okay, kasi ganito, hindi lang naman content creation ang ginagawa ko para sa kaalaman ng marami. RDR Business Solution is actually serving business owners, yun nga, na gusto nilang sumikat sa social media.
So marami kayong personalidad na makikita ngayon sa social media na ang service provider nila kami. Bukod dyan, of course, I also handle mga corporate clients, hindi lang business owners. Gusto nila makilala yung brand nila, gusto nila makilala yung produkto nila, I also do that. And I also do consultation. So sa consultation naman, I can teach you how to do content. Bukod doon, I can streamline your business kasi lagi ko tinuturo yung vertical integration. So yun, isa yun sa mga expertise ko. Kung paano natin may streamline yung negosyo natin, wherein it can be relevant for the next 5 to 10 years. Ganun yung ginagawa ko. So, itong pagtuturo nyo, bossing, obviously, ang daming natutulungan yan. Yes. Pero minsan, nakikita ko minsan sa comment section, boss RDR, sasabihin, RDR, bakit ka nagtuturo? Mas mayaman ka ba kay Henry C? Correct. Mas matalino ka pa ba kay Henry C? At tinuturuan mo kami? Anong masasabi mo sa mga nagbabato sa iyo ng ganyan? Hindi po ako magiging mas matalino, mas magaling. Kasi yung salita na yun is, yung pagkukumpara na yun ay maling pagkukumpara. Number one, bakit ko sinabing maling pagkukumpara? Sila ho ay mga traditional na negosyante na meron na silang existing ngayon na malaking negosyo. Yung mga trade secrets nila, even yung mga anak at apo nila, do you think they will share their secret recipe to success? Hindi nila i-share yun. Probably what they can share is just the story. Diba? Yung storya ng buhay nila, from rags to riches si Henry. Yun lang yung may share. Pero yung paano na nila nabuo yung lahat ng business empire nila, hindi nila i-share. So hindi naman sila nagtuturo. So maling comparison. Dahil sila, hindi naman sila nagtuturo. Sila ay negosyanteng nagninegosyo nang pinamalaki nila yung negosyo nila. Kami, nagninegosyo din kami, pero tinutulungan namin lumaki yung ibang negosyo through providing knowledge and information na po pwedeng makatulong sa kanila. So, ibig sabihin, pwede na may alam tayo na hindi alam ni Henry C? Marami na ako nakilalang mga business magnate. Sila man ay manamakalmi ng problema at nagtataka nga ako, ang yayaman ng mga to, pero kinukonsulta nila kami. Bakit sila pa rin nagsisik ng consultation sa amin? Ang na-validate ko doon is, kaya sila yumaman kasi hindi sila nag-alam-alaman. Kasi kung know it all yung mga bilyonaryo na yan, kung hindi sila kumuha ng mga consultant, kung hindi sila kumuha ng mga mentors, up to until now, kinukuha nilang mentor, bilyonaryo, kinukuha nilang mentor yung bata. Kasi yung bata ang nakakaalam ng ano yung bago ngayon sa merkado. Tama. Ano yung papatok ngayon sa pagninegosyo. Sila nakakakita nun. Kasi sila mga traditional, mga old rich, ano na yun, yung pamamaraan dati. And you always have to understand everybody that everything evolves. So kung may evolution, sinong kukunin mo? Yung nandoon sa current na transition ng evolution. Tama. Ang problema kasi sa marami sa inyo, sa iilan sa inyo, napakayabang piling nyo, alam nyo lahat. Kaya ka nandiyan sa position mo pa rin hanggang ngayon at hindi ka umuusad kasi hindi ka marunong makinig. May mga tao na nga na may narating sa buhay, pero willing pa rin mag-aral, makinig hanggang ngayon. Ikaw, iilan sa inyo na wala pa rin nararating, tapos pilit pa kayo, andyan na ngayon impormasyon. Tinatakpan pa yung tenga, bossing. Kaya nandyan ka pa din kasi apakayabang mo eh. So sa mga nag-a-aspire, bossing, na yumaman, magtagumpay, paano ba nila dapat i-define ang tagumpay para sa kanila, in your opinion? Dapat i-define ninyo yung tagumpay ng buhay ninyo. Number one is based on sa current values ninyo. Ano ba yung values? Paano ba yun? O meron tayong 5 aspeto. Lagi kong sinishare to. Una, magkano ang tagumpay sa'yo pagdating sa financial? Ano yung desire mo na buhay? Example, gusto mo ng bahay? Gustong-gusto niyong sasakyan, probably. Gustong-gusto niyong travel around the world with your family. Gustong-gusto niyo saving sa bangko ninyo. Ano yung gustong-gusto niyong makita? Then, ang kailangan mong gawin is you have to create a picture of that. No? So that, yun yung tagumpay para sa'yo, nare-remind ka. Second aspect of life, physical. Anong gusto mong ma-achieve sa katawan mo? Anong gusto mong health status mo, health being mo? Kailangan meron din tayo niyan. Diba? Iba-iba eh. Susunod, mental. Level of growth sa buhay. Level of evolution sa buhay. Kumbaga, ano yung dapat na-acquire ng bagong knowledge, bagong information, yung mga ganon, di ba? And number 4, probably, is yung tinatawag natin na relationship. What's your goal about your relationship with your mom, with your dad, mga kapatid, with your friends? Kailangan may goal ka rin doon, may success din doon eh. And finally, and the most important thing is, ano yung success sa'yo spiritually? Kasi ako naniniwala
na ma-achieve mo lang yung 4 na success na gusto mong makuha sa buhay mo if you will become very successful spiritually. Kasi siya ang mag-provide sa'yo ng lahat ng tagumpay mo na hinahangan sa buhay mo. So from there, you can define success sa buhay mo. Tama. So pwede na meron kang pera pero hindi ka successful? Oo naman, maraming mayaman ang hindi successful. Bakit? Miserable at malungkot ang buhay nila. For an instance, sige, nasa iyo ang lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan, lahat ng bagay sa mundong ito. Pero hindi mo kasama ang pamilya mo. Masasabi mo bang makatagumpay ka nun? Hindi ba? Nasa iyo ng lahat ng kayamanan, karangyaan, naka-Lamborghini, naka-Ferrari ka, naka-private jet ka, meron kang lahat. Pero 1 week na lang ang buhay mo. Magiging masaya ka kaya? Maaaring magiging fulfill ang puso mo, pero malungkot yun dahil iiwan mong lahat yan. Paano kung iiwan mong lahat na magulo ang pamilya mo? Dahil pinag-aaway-awayan niyang perang pinaghirapan mo. Magiging masaya ka kaya? Kaya ako kinuha kong mentor talaga si Coach Ras kasi siya talaga yung nagbabalanse sa buhay. Siya yung nagturo sa akin na dapat ganito, dapat ganito. Yan. Kasi mo yung well-being mo, spiritual mo, i-priority mo. Malaking bagay. So bago tayo matapos, Boss RDR, ano yung 3 best tips mo para sa kanila para umunlad ang negosyo nila? Okay. So, number 1, acquire knowledge. Sina-shortcut mo kasi yung matututunan mo sa mga tamang mentor. Ulitin ko hindi lahat pakikinggan. May mga tamang mentor talaga na dapat maging mindful kayo dyan mga boss. Kasi maraming nagkalat ngayon sa internet na nagsishare ng knowledge, nagsishare ng mga kung ano-anong mga seminar. Ang problema, hindi naman siya proven and effective. Bukod doon, yung nagtuturo, walang kredibilidad. So, maging mindful lang tayo. Acquire knowledge sa mga tamang venue, tamang tao na po pwede natin pagkunan ng knowledge. Pangalawa, once na-acquire na nila yung knowledge na yon, ang kailangan nilang gawin is execute, execute, execute. Wala kang ibang choice kundi gumalaw ng gumalaw. Most of the time, it will fail. Uulitin ko most of the time, it will fail. But what is important in that kind of experience na makukuha mo habang ini-execute mo is may natututunan kang tama. At yung tama, wala kang ibang gagawin kundi ulit-ulitin lang yung tama. Para dumami yung tama. At pag dumami yung tama, magkakaroon ka ng tama. Hindi ba may tama ka? And probably number 3, business at sa buhay, it is a never-ending adjustment. Lagi kang mag-a-adjust. Meron kang i-a-adjust, meron kang babaguhin, meron kang i-a-adjust, meron kang babaguhin hanggang sa ma-perfect mo. Hindi ko mo nakapag-aral ka na or exempted ka na sa mga failure sa buhay. Hindi, dadaan at dadaan ka dyan. Pero ang importante dyan, kaya nga mag-aaral ka, marami kang alam din na pamamaraan kung paano makasolusyon. So, ang nabibigay sa iyo ng kaalaman is marami kang tools sa toolbox. Kumpleto ka. Kung ano ang hingin, kumpleto ka ng gamit. So, bilang RDR, bilang tatay na nakakatulong sa napakadaming tao, sa napakadaming followers through Facebook, YouTube, and you have changed a lot of lives sa buong Pilipinas, in fact, even in the international scene. Yeah. Share mo, boss, what's happening sa mga buhay natin ngayon? Paano ba namin mamimit pa at makikita pa at matututo pa kay Boss RDR? Ngayon, as the founder of Growth Circle International, I'd like to encourage yung mga talagang matatagal na negosyante. Now, kung meron kayong success na ngayon sa buhay ninyo, if sa kalagay ninyo qualified kayo sa maging part ng community natin, i-message nyo po kami. Ang qualification dapat, unang-una, milyonaryo ka. Pangalawa, dapat may tama ang align ng values mo. So, kung nakapag-attend ka na ng discovery, yun, magko-qualify ka. Kasi yun talaga yung criteria natin. And bukod doon is dapat yung negosyo mo ay rehistrado, lisensyado. Hindi po pwedeng hindi. So yun yun sa community natin kasi nag-a-attract tayo ng marami pang business owners to connect with. Siguro isa pa, sa mga gustong maging content creator na negosyante, specifically for business owner, meron po kaming services na ino-offer. Kung gusto niyong sumikat sa social media, marami na tayong napasikat sa social media ng mga personalidad. Meron na tayong resibo niyan, meron na tayong portfolio niyan.
po pwede ho kayong mag-message sa amin kung gusto ninyong sumikat sa social media. Ang bukod dyan, ako tanging hiling ko lang talaga, boss, no? Basahin nila yung libro. Kasi sama rin na yun ang buhay ko eh. Kung baga, kung mababasa nila yung 8 pinakabobong paraan kung paano yumaman, magbabago talaga yung buhay nila. Marami ng testimony. Marami ng feedback eh. Kung baga, huwag na kayo magdalawang isip kasi daan kasi yung monitor natin. Kung hindi, libo na ang nabago ang buhay dahil dyan sa libro na yan. So yun lang naman, bili kayo ng 8 pinakabobong paraan kung paano yumaman. Maraming salamat, Boss RDF, sa pagdaan nyo dito. Naku, napakarami nilang natutunan. Thank you, boss. And I'm happy na bigyan nyo kami ng opportunity at lahat ng mga kabayan natin dito na mapanood ang ating episode kasama ka, boss. Nakapag-impart tayo ng napakadami sa mga napakaraming Pilipino. Kaya naman, kung ikaw ay natuto sa episode na to ng Mix Connects, make sure to follow our social media pages and abangan ang susunod na episode as we invite more people here, people of influence, people who can teach you and guide you sa buhay, and people who have found success in their lives. I hope matuto ka sa kanila at sama-sama tayo sa susunod na episode ng Mix Connects, collaborating and connecting with people of success and influence.